Okay, game. Naisip nyo na ba kung bakit parang may mga traders na ang galing-galing, laging panalo, habang karamihan sa atin, well, laging talo? Alam nyo, hindi yan dahil sa isang secret indicator o sa mamahaling software. Ang sekreto, andito lang yan sa isipan. At yan mismo ang bubuksan natin ngayon. Eto. Eto yung tanong na nagkakahalaga ng milyon-milyon. At malamang, eto rin yung tanong na paulit-ulit mong tinatanong sa sarili mo, di ba? Bakit nga ba siyam sa 10 trader ang nabibigo? Yung sagot, mas simple at mas malalim kaysa sa inaakala nating lahat. Kasi karamihan sa atin, ang unang iniisip, mali siguro yung strategy ko o kailangan ko ng mas magandang system. Pero yung totoo, pwede mong makuha yung pinaka-perfectong trading plan sa buong mundo. Pero kung may isang bagay na hindi tama, mabibigo ka pa rin. Kasi yung problema, wala sa papel, nasa pagitan ng mga tenga mo. Dito lahat nagsisimula at dito rin lahat nagtatapos. Ang trading, mga 10% lang yan ay strategy. Yung 90%, psychology. Hindi mo kalaban ng market. Ang kalaban mo, yung sarili mong takot, yung kasakiman mo, at yung kawalan mo ng pasensya. So para mas maintindihan natin to, hatiin natin sa dalawa yung mga trader. Sa isang sulok, andyan si gambler o yung sugarol. At sa kabila naman, andyan si professional. Alam nyo, yung pagkakaiba nilang dalawa, yun ang magdidikta kung magtatagumpay ka o hindi. Ang tanong ngayon, alin ka sa dalawang to? Tingnan nyo yung pinakamalaking pagkakaiba. Yung sugarol, parang tumataya lang yan sa loto. Ang iniisip niya, yung jackpot, yung resulta. Si professional naman, parang isang surgeon yan. Ang focus niya, bawat hiwa, bawat desisyon, yung perpektong proseso. Yung pera, para sa kanya, resulta lang yan ng tamang gawa. At eto yung nakakatakot na cycle ng isang sugarol. Pamilyar ba sa inyo? Magsisimula sa paghahabol ng mabilis na kita. Tapos, magpapanik kapag pumagsak. Sunod, magre-revenge trade para makabawi hanggang sa maubos na lahat. Isa siyang emotional roller coaster na sadly, laging pabagsak ang dulo. Pero teka, may pag-asa. Bawat isang matagumpay na trader dumaan sa isang aha moment. Isang biglang pagkakamulat na tuluyang nagpabago ng lahat para sa kanila. Ano ba itong malaking sikreto na bigla nilang na-realize? Ito yung una. Yung pag-intindi na ang market ay hindi isang halimaw na kailangan mong talunin. Marami kasing nag-aakala na trading is a war. Pero yung totoo, ang market ay neutral. Wala siyang pakialam sa'yo, sa akin o sa kahit sino. Ang tunay na kalaban ay yung taong nakikita mo sa salamin tuwing umaga. Ang kalaban mo ay yung sarili mong emosyon, yung pagiging padalos-dalos mo, at higit sa lahat, yung ego mo. At itong quote na to, ito yung pinakamagandang buod ng lahat. Isipin nyo ha, ang market daw parang isang dambuhalang salamin. Kung matatakotin ka, ipapakita niya sa'yo yung takot mo. Kung mainipin ka, parurusahan niya yung pagiging mainipin mo. Ang trading ay hindi tungkol sa pagmaster ng market. Tungkol ito sa pagmaster ng sarili mo. Okay, so ngayong alam na natin ang problema, paano natin to aayusin? Dito na ngayon papasok yung tinatawag na gabay ng profesional. Ito yung tatlong haligi, yung pundasyon ng bawat matagumpay na trader. Tara, simulan natin. Unang haligi, proseso bago ang kita. Simple lang yan. Isipin nyo ang isang basketball player. Hindi niya iniisip yung final score habang tinitira yung bola, diba? Ang focus niya nasa tamang forma, tamang pag-release. Ganon na ganon din sa trading. Yung focus mo dapat nasa perpektong pag-execute ng plano mo, hindi sa kung mananalo o matatalo ba yung isang trade. Okay, tingnan nyo tong numero na to, 44%. Yan yung win rate ng isang professional trader sa loob ng isang linggo. Ibig sabihin, mas marami pa siyang talo kaysa panalo. Nakakalito, di ba? Parang paano kakikita sa ganyang statistics? Pero ito yung naging resulta, $70,000. Paano nangyari yun? Dahil yung proseso niya, sinisigurado na yung mga panalo niya ay mas malaki kesa sa mga talo niya. Pinatunayan niya na ang trading ay hindi tungkol sa pagiging laging tama, kundi sa tamang pamamahala ng pera kapag tama ka. At dito talaga sila nagkakahiwalay. Para sa isang professional, ang pagkatalo ay hindi personal na kabiguan. Para sa kanya, business expense lang yan. Parang upas sa pwesto. Ito yung bayad mo para manatili ka sa laro. Walang emosyon, walang personalan, negosyo lang. Pangalawang haligi, walang awang pasensya.
At hindi ito yung pasensya na nakaupo ka lang at naghihintay, ha? Hindi. Ito ay isang sandata, isang aktibo at sobrang disiplinadong pag-aabang. Isipin niyo yung isang leon sa damahan. Hindi niyan hinahabol yung bawat usa na makita niya. Nag-aabang siya, nagtatago, naghihintay ng perpektong tiempo para sa sigurado at madaling target. Ganyan na ganyan ang isang professional trader. So, malinaw na may sistema yung paghihintay ng isang pro. May checklist siya. At ang pinakamahalagang takeaway dito, yung perang hindi mo natalo dahil sa pagiging mainipin kasing halaga yan ng perang na panalunan mo. Tandaan nyo, minsan ang pinaka-profitable na trade ay yung hindi mo pag-trade. At ang pangatlo at huling haligi at para sa akin yung pinaka-importante sa lahat, tinitiyak ng isang pro na mas malaki ang potensyal niyang kitain kesa sa potensyal na matalo. Ang tawag dyan, asymmetric risk. Kasi yung unang trabaho nila hindi yung kumita ng pera, ang trabaho nila ay protektahan yung capital nila. Ito yung simpleng math sa likod ng tagumpay nila. At ito rin yung dahilan kung bakit kumita ng $70,000 yung trader na may 44% win rate lang. Sinisigurado niya na yung bawat panalo niya kayang bayaran yung 3 o higit pang pagkatalo. Sa ganitong paraan, kahit mas madalas ka pang matalo, panalo ka pa rin sa dulo. Galing, no? Wow! Isang napakagandang paalala nito. Para sa karamihan, yung $100 panggastos yan. Pero para sa isang pro, isa yang binhi. Kasi yung pagprotekta sa bawat sentimo ay parang pag-aalaga sa iyong future financial forest. Hindi mo kinakain yung binhi, tinatanim mo yun para lumago. Kaya sa huli, ang pagiging isang professional trader ay hindi lang tungkol sa pag-aaral ng mga bagong teknik. Higit pa roon, isa itong pagbabago ng pagkatao. Ito yung pag-abandona mo sa luma mong sarili para bigyang daan yung bago. Ito yung transformasyon. Mula sa pagiging isang sugarol na umaasa lang sa swerte, magiging isa kang risk manager na nagtitiwala sa matematika. Mula sa pagiging biktima ng emosyon, ikaw na yung magiging kalmadong piloto sa cockpit. Ito yung landas patungo sa pagiging pro. At iiwan ko kayo sa tanong na ito. Tandaan nyo, ang market ay isang salamin. Sa susunod na tumingin kayo sa chart, tanungin nyo ang sarili nyo. Sino ba ang gusto kong makita na nakatingin pabalik? Yung sugarol na puno ng takot o yung professional na may kontrol at konfiansa? Yung desisyon nasa inyong mga kamay.